At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at eto ay konting analysis nga tayo para kay chapter 1137. So tignan natin yung mga nakita at napansin ng One Piece community rito. Pero bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin ay ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan at dito muna tayo magsisimula kay Shamrock at pati na rin dito kay Shanks. At so dito kay chapter 1137 ay nireveal na nga na etong si Shamrock ay isang Figureland. So kapatid nga siya nito ni Shanks. So hindi naman sinasabi na kambal ni Shanks etong si Shamrock, pero definitely magkapatid etong dalawa na to. At now ay sinasabi na etong dalawang magkapatid ay possible na inspired yan ay dito naman sa dalawang wolf din na magkapatid sa Norse mythology. So etong itim na wolf, ang pangalan nito ay si Skull at etong puti naman ay etong si Hati. So sa Norse mythology, etong si Skull, yung black na wolf, ay siya yung nag-chase o yung nagpo-pursue sa araw. Na eto naman yung nare-represent ngayon ni Shanks. Dahil alam natin na etong si Shanks, siya naman yung nagpo-pursue kay Sangad Nika, na eto nang si Luffy ngayon. At alam naman natin na si Sangad Nika, siya yung nagre-represent ng araw. Habang sa kabilang banda naman ay eto namang puting wolf sa Norse mythology na nagangalang Hati, siya naman yung nagpo-pursue sa buwan, na nire-represent naman nito ngayon ni Shamrock. At alam naman natin na etong si Shamrock, siya naman pinupursue niya eto namang ideals ng kanyang ama na si Garling Figureland. At sinasabi nga ng iba na etong si Garling Figureland ay siya naman yung nagre-represent sa buwan dahil nga sa kakaibang ayos sa itsura ng buhok nito ni Garling. Kasi nga yung buhok ni Garling kung titignan parang pang buwan na buwan talaga yung crescent moon bagay niyan. But then ay maliban pa nga rito ay di ba nga etong si Shanks pumunta sa Marineford para tapusin o wakasan yung gera na nagaganap doon. Habang sa kabilang banda ay eto namang si Shamrock dumating ay para magsimula ng gera. So dito hindi pa naman nagsisimula talaga yung gera, pero mataas-taas yung possibility na etong si Shamrock siya yung mag-trigger para sa nalalapit na final war. So somehow connected dyan sa gusto nilang nakunin o i-recruit etong si Prince Loki na maging God's Knight. Kasi alam natin diba na si Prince Loki kapag nakalaya siya, ang talagang gusto niya gawin sirain yung buong mundo. So kaya nga possible na eto si Shamrock yung magsimula o mag-trigger ng final war. So kaya naman sa nalalapit na final war ay sinasabi na posible etong si Shanks makaharap na ngayon etong si Blackbeard, habang sa kabilang banda etong si Shamrock naman ang makaharap niya ay etong si Luffy. But then ay going back nga ulit muna dito sa dulong panel ni chapter 1137 ay nabanggit nga nito ni Shamrock na yung savage na mga giants dati dito sa Elbaf, sila yung nagdomina sa New World at ngayon ay gusto nila na mapasa kanila etong Elbaf at yung mga giants dyan sa pamagitan nito ni Prince Loki. So ito ay naulit na yan dahil nung una ay kung matatandaan ninyo etong si Lola, yan din yung sinabi na etong si Big Mom yung nanay nila gusto na mapasa kanila etong mga giants yung maging kakampi nila yan sa pamagitan nga rin ito ni Prince Loki. So kaya nga diba dito kasi sinasabi ni Big Mom natuwa siya nung etong si Prince Loki nag-propose dyan kay Lola, kasi nga kapag nagkatuluyan etong si Lola saka si Prince Loki ay magiging kakampi na nila etong mga higante. So simula pa noon hanggang ngayon na nawala na nga etong sila Big Mom ay eto tuloy pa rin sa pagre-recruit yung ibang grupo para nga makuha lang yung panig ng mga higante. Kasi nga naman kapag naasayo o kakampi mo yung mga higante ay sino pa yung tatalo sa inyo, parang isang wasiwas lang ng mga yan, ay ubos kayo lahat din kasi nga sobrang lalaki ng mga to. So dito pa lang kay Prince Loki, pag eto talaga naging kakampi mo, aba talaga nga naman lakas nyo yan. Kasi nga diba 100 gwardya ng mga higante pinatay lang neto ni Loki, siya lang mag-isa. So how much more pa yung mga hindi naman ganun kalakasan ng mga tao tapos ang lilit pa nun, talagang papagpagin lang yan neto ni Prince Loki. But anyways ay maliban pa nga rito, speaking of Prince Loki ay may nakitang good side sa kanya. So kahit pa paano parang may kabutihan o may good side nga etong si Prince Loki. Kasi nga diba etong dalawang God's Knight, si Shamrock sa si Gunko, ay ino-offera na maging Holy Knight etong si Loki, pero nireject niya yan dahil ayaw niya nga na maging Celestial Dragon. At ayun sana yung pinakamagandang benefit dyan kapag pumayag etong si Prince Loki na maging God's Knight, magiging Celestial Dragon siya. So ngayon ganito, since naayaw nga nito ni Prince Loki na maging Celestial Dragon, ang pwede niya sanang ginawa na lang dito ay since na trickster siya, niloko niya na lang etong si Gunko at saka nga etong
eto si Shamrock, sabihin niya na sige sasali siya dyan sa God's Night. Nang sa ganun ay mapalaya siya ng dalawa na to dyan sa kadena. Kasi yan naman talaga yung pinaka-goal sa ngayon na ni Prince Loki, yung makalaya muna siya dyan. So kaya nga ito yung sinasabi ng iba, sana grinab na lang ni Prince Loki ang pagkakataon na yan para nga makalaya muna siya. Pero hindi yan yung ginawa ni Prince Loki at somehow ay parang hinihintay niya na nga lang dito itong si Luffy. So kumbaga mas pinili niya pa itong si Luffy na magpalaya sa kanya kaysa sumanib tuloy kumampi dito sa mga God's Night at maging Celestial Dragon. At so ayan ay eto yung abangan natin sa mga susunod na chapter kung ganyan nga ba talaga itong perspective dyan ni Prince Loki. But anyways ay pagkatapos dito kay Prince Loki ay dako naman tayo dito na kay King Harald dahil dito naman ay napansin na etong espada dyan sa may portrait na hawak-hawak ni King Harald ay kamukha raw dito yan nung espada na nakatusok nga dyan sa may ulo nito ni Elder Jarul. So ngayon sinasabi na hindi kaya etong si Elder Jarul siya talaga yung pumatay dyan kay King Harald at hindi naman si Prince Loki. So eto matindi, eto nag-a-arise na theory na to kasi parang mangyayari niyan na etong si Elder Jarul parang frame up niya lang si Prince Loki na siya kunyari yung pumatay dyan kay King Harald pero si Elder Jarul talaga yan. So kasi nga diba ang pinagbasehan naman dito ay si Elder Jarul lang kasi yung natirang buhay dun nga sa mga pinatay ni Prince Loki na higante. So bakit ganun? Malakas ba etong si Elder Jarul? Kung titignan nga matanda na etong si Elder Jarul. So kumbaga parang hindi na siya ganun kalakas, parang hindi siya makakasabay dyan sa lakas ni Loki. So ibig sabihin kayang-kayang patay ni Prince Loki etong si Elder Jarul, di na nangyari. Pero kung ako lang naman sa tingin ko dyan pwede naman na etong espada na gamit dito ni King Harald baka ayan yung ginamit lang ni Prince Loki para panlaban nga dyan kay Elder Jarul at eto yung tinusok niya dyan sa ulo ni Elder Jarul tapos ayun talagang nakaligtas lang etong si Elder Jarul, di siya namatay kahit natusukin siya dyan sa may ulo. Pero yun lang naman yung sa tingin ko guys. But anyways ay eto nga yung isa sa napansin dyan kay chapter 1137. Pero maliban pa nga rito ay eto medyo bonus lang yung sa pagdating naman sa Revolutionary Army natin. Kasi nga diba kung matatandaan ninyo ay sinabi nga nito ni Dragon kapag kumilos na itong God's Night ay saka na rin kikilos itong Revolutionary Army natin. At ngayon kay chapter 1137 ay sinabi na nga na itong God's Night ay kumikilos na nga ngayon. So kaya ito baka sa mga susunod na chapter ay possible makita na natin itong next na gagawin na ng mga Revolutionary Army natin laban dyan sa God's Night. So ito yung isa sa mga titignan natin ngayon. But anyways ay pagkatapos nga niyan is yan guys. So hanggang dito lang muna itong reaction o konting analysis natin patungkol dito kay chapter 1137. So ano to parang more on a thread itong ginawa natin dito. But yun nga guys ay ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. At ayan kung natripan nyo itong si video natin ay huwag nyo kalimutan mag-iwan ng like. So yun lang naman. So lagi mag-ingat. God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.